pinamimili na. At eto, Senator Ping Lacson tinawag na hipokrito si Senator Marcoleta. Galit yan. Gagalit ka, Beshi, ha? Porket nabibisto ka sa kagagahan mo, nagagalit ka na, Beshi Lacson, ha? Ikaw, nag-confirm ka lalo, ha? Nag-attitude si bakla. Attitude si bakla, ha? Punta na, nung magkaharap kayo ni Marcoleta, nagdebate kayo, halos mamutla ka. Tapos sa isang interview, nagwarla-warla ka. Ang galing mo, ha? Nagwarla-warla siya, eh, oh. Kung ano-ano pinagsasabi niya sa mga interview. At eto nga, may balita nga dito na etong si Senator Ping Lacson kung ano-ano pinagsasabi kay Senator Marcoleta. Alam ko, siguro napanood nyo na to, pero bigyan natin na mas madiin pa na reaction, no? Oo. Nagtataka lang ako dito kay Lacson. Putay na, kaharap mo na si Marcoleta. Bakit hindi mo pa sinabi sa kanya yan? Bawal ba yon sa Senate hearing? Yung parang dadiretsuhin mo yung kadebate mo. Bawal ba yon? Tanong lang, ha, kasi baka nga bawal kaya ayaw rin gawin ni Ping Lacson or talagang bading siya. Baka talagang bading siya kaya hindi niya magawa-gawang rektahin si Senator Marcoleta. Kaya doon na lang siya bumabawi sa mga interview. Malay natin, baka ganun nga talaga, no? So grabe, no? Grabe yung debate at talagang inulan ng kahihiyan etong si Senator Ping Lacson dahil sa inabot niyang kahihiyan kay Senator Marcoleta. Alam niyo kasi, hindi naman porket abogado si Senator Marcoleta parang yun na agad paniniwala natin. Pero napakagaling kasi. Napakaganda ng mga sinabi ni Senator Marcoleta. At yung mga depensa ni Lacson ay pang-juding. Sana all. Diba? Pansinin nyo maigi. Ang layo Ang layo sa mga katanungan ni Marcoleta, yung mga kasagutan ni Ping Lacson. Kaya nadiin siya ng gusto. Ngayon, itong bakla, bumawi na lang si interview. Oo, syempre bago natin yan at yung pag-usapan na rin po natin yung about po sa Congress. Pinamimili na ang Congress. Kung susuporta pa ba sila sa administrasyong Marcos na nasa 2 years na lang or mamimili sila na susuporta sila sa mga Duterte at aabot pa sila ng halos 6 years. Mukhang nagkakaroon na ho ng girian diyan sa Congress. Parang nagkakaroon na ng laglagan. Parang nilalaglag na unti-unti si Marcos Jr. at si Martin Romualdez diyan sa Congress dahil talagang ramdam na nila naman din siguro kung gaano ang impact or ano ang impact ng mga Duterte sa taong bayan. Alam niyo yung Congress naman sa totoo lang, hindi naman masyadong hindi naman masyadong maalaga yan sa posisyon nila. No, hindi yan katulad ng Senate na talagang pangmalakasan kasi kaya parang aalagaan mo ng gusto para tumagal ka ng tumagal. No? At tingnan mo si Soto at si Lacson, ngayon lang nagpakilala sa atin. 'Di ba? Kahit ako gusto ko yan si Tito Soto, si Lacson, gusto ko ng mga senador yan pero ngayon nagpakilala na. Alam naman na nila na sa susunod na eleksyon hindi na sila mananalo. 'Di ba? So sa Congress nagkakaroon na nga ng girian. At mukhang unti-unti nang ilaglag ang mag-amang Marcos Jr. Mag-ama at magpinsan. Naku, matindi to. So paano nga ba? Mamaya papakita ko sa'yo. Papanoorin natin yan. Dito muna tayo. Ayan. Ang ka-fake newsan ni Marcos Jr. Marcos Jr. Iibsan ang takot at kalungkutan ng mga OFW.
Oh. Oh. Grabe naman. So very so very comfortable. Oh. Sa gitna ng silangan gamit ang libreng tawag. Tarantado. Wow. Tarantado ha. Inaatasan ko ang ating mga telco. Kumpalnes na magbigay ng libreng serbisyo sa komunikasyon sa pamamagitan ng ating mga OFW at sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Ang sakit mo sa ulo, Marcos. Hayop ka talaga. Putangin na mo. Sorry pero gago ka ba? Ang tagal ng libre nito. Ang tagal ng libre dyan, Marcos. Ayan o. O, tingnan mo, nakalagay dito, sabi ni Attorney Ari Roque, bangag ka talaga. Matagal na yung pre-call using Messenger, Viber, and WhatsApp. Wala sa hulog mag-isip, pre-video call na nga. Ay, naku po. Ano nangyari sa'yo, Marcos? Sabi ko naman magtutulog ka eh. Sabi ko naman wag mong sagarin ang sarili mo. Wag mong sagarin, wag mong higupin lahat. Ayun. Ngayon ka pa lang ba nakatuklas ng Viber, WhatsApp, ano pa ba? Messenger. Anong pre-call pinagsasabi mo? Ayop ka, Marcos. Ang lakas ng tawa mo. Sabi naman kasi sa'yo, hinihigop yun. Bakit mo kinain? Ayan tuloy na, over na utak mo. Bumabalik ka sa 1952. Di siguro baka wala itong cellphone ni Marcos, no? O baka sa sobrang humble niyong presidente, wow! Sobrang humble niyong presidente, baka naka-keypad pa to, naka-Nokia. Oo, 3210. Ha? Utay na parang hindi niya alam na meron na tayong Viber, meron na tayong WhatsApp, meron tayong Messenger. Pre-video call nga eh, di ba? Nakakahiya. Nakakahiya, no? Kahit papaano, may ipinagyayabang naman ng Pilipinas. Diba? May ipinagyayabang naman ng Pilipinas. Pero parang pinagmumukha mo lalang mahirap tayo dito. Sa simpleng bagay na yan, hindi mo alam yan, Marcos. Ang lakas nila, no? Lakas nila, oh. Tingnan mo, oh. Marcos Jr. Iibsan ang takot at kalungkutan ng mga OFW sa gitnang libreng tawag. Ano kayo masasabi ng mga tanso vlogger dito, no? Ano kayo masasabi nila? Proud ba rin ba kayo? Na sobrang tanga-tanga nung boss nyo? Ayaw, di ma. Ay, nako. Libreng tawag. Video call na nga eh. Yung mga OFW nga dyan sa Middle East. Sorry ito totoo to ha. Yung mga OFW nga dyan sa Middle East, panay TikTok na nga eh. Tapos nasa pre-call ka pa lang. Ay! May mga Jesse nga ang mga ibang OFW pang painit eh. Charot. Ay, pero ito totoo to ha. Hindi ko po kayo binabalatan, mga mahal kong OFW hero abroad. Hindi. Pero dati kasi, may pangyayari na hindi ko rin masyadong alam bakit na nangyari. Pero gusto ko lang ikwento sa inyo, ha? Dapat ko may kwento to. Sige, kwento ko. Siguro yung iba to relate dito eh. Yung iba yung ano dyan eh.
Dati kasi, dahil sa sobrang boring ako, wala akong lahat. Wala akong girlfriend. Puro lang ako trabaho, tapos bahay. Ay di, panahon nga nun, parang tambay lang ata ako eh. Ngayon, etong ex ko na nasa Middle East, nakapunta siya ng Middle East, isinali niya ako sa isang group chat na puro OFW ang mga nandun. Na tiga Middle East. Kasi ano yun eh, isa siyang Muslim. Sabihin na natin Muslim yung ex ko na yun. So doon siya nakapagtrabaho. Doon na nga rin siya nakapag-asawa eh. Kape muna tayo. Ngayon, eto na. Akala nung mga nandun sa video call, sa GC na yun, ako ay isang OFW. Tapos mukha akong Indiano na hindi malaman. So sila paniwala. Aba naku. Doon ko nasaksihan ang mga pinagkakalibangan ng ibang mga OFW. Kahit ito ay may mga asawa na. Ha? Sila po ay kanya-kanyang painit. Sila po ay, siyempre minsan malamig sa Middle East, di ba? Sila po ay kanya-kanyang painitan. Doon sa GC na yon. Patalbugan ng mga kaseksihan. Siyempre proud eh. Sexy ako eh. Diba? Ganun. So, ganun yung nangyari nun. Kaya ako nagtataka. Ang tagal na nun ha. Siguro mga 2015, 2016, mga ganung taon yun eh. Hindi pala yun eh. Mga 2018 to 2019 yan. Mga panahon na yan. So ako, kaya nga natatawa ako dito kay Marcos na pre-call for OFW in Middle East. Putang ina, ang tagal na yan, Marcos. Hindi naman na kahit anong gera dyan, hindi naman nawawalan ng mga ganyan dyan. May Viber, may WhatsApp, 'di ba? May Messenger. Baka nga habang nagigera dyan sa Middle East, yung ibang mga OFW natin, binibideo call pa yung mga kabit nila na nasa Facebook. Ay, sorry. Oy, relate ka. Hanggang tumawa, relate ka. Relate ka, no? Kaya sabi ko, puta, nung nabasa ko, tawag-tawa ako, sabi ko, buwisit ka, Marcos. Nasa panahon ka pa ba ng mga dinosaur? Ang lakas mambudol eh, no? Ginagawa talaga tayong tanga nito eh. Mahibsa ng kalungkutan na takot, ulol! Tarantado. Gago lang eh, no? Ang lakas ng tama mo, Marcos, kakaiba ka. Dito tayo, ito na, Si Katapang, file cyber libel, perjury, complaints again, 18 Marines. Bakit? Why? Bakit sila sinasampahan? Dahil nasabi nila na yung pera yung mali-malitang pera ay nakinabang si Bongbong Marcos. Utang ina nyo. Antindi, no? Kapag witness ka, kaso ka. Pero ito, pustahan tayo. Kung yung 18 Marines na yan, lumabas yan, tas Duterte ang tinuro, anong gagawin nyo? Kakasuhan nyo ba sila? Kakasuhan nyo ba sila, Katapang? NBI, shoutout sa NBI, kay Katapang, kay lahat dyan, kay Lacson. Putang ina, baka si Lacson pa ang magmakaawa kay Marcoleta na papuntahin ng 18 Marines. No? Kung halimbawa lang na yung 18 Marines ang tinuturo si BP Sara, putang ina, nagkukumawag ang mga gago. Kaso, si Marcos Jr., si Bossing ang tinuro, patay. Ano? Namakmak na yung kaso nila ngayon. Lupit eh, no? Ito pa isa,
NBI sinabi na posibleng biktima ng kahirapan ng 18 Marines. Ex-Marines at posibleng ginagamit para magsalita. Tanginan nyo. Ito ba yung bagong ano? Ito ba yung bagong ano ng NBI? Sino ba to? Oh. Dapat ito yung kinakasuhan eh. Kasi bire mo pagbibintang to, diba? Pagbibintang to, dapat kinakasuhan to ng 18 Marines. Kasi nga pinagbibintangan sila na sinusuhulan sila para dyan sa kanilang pagsasalita. Diba? So dapat ito yung mga kinakasuhan, itong mga ulupong na to. Oh, ito pa isa oh. Kung uulitin man ang eleksyon, Marcos pa rin ang mananalo bilang presidente. Oh, lol! Sigsalita niyan. Ronald Tobera. Sino yung Tobera na yan? Ang napilido pa lang baho na. Oo. Tobera. Kung ulitin man ang eleksyon, edi ulitin natin. O ano, kakasama kayo. Kayo lang naman takot sa sa eleksyon eh. Kaya nga kinokontrol nyo ng nung haraan eh. Edi ulitin natin, magbotohan tayo ulit ngayon. Tignan natin kung sino sa kung sino mananalo. Si Marcos tanggalin nyo yung Comelec. Ipalit nyo dyan si Rowena Guanzon, si chairman ng Comelec. O sige nga, okay. Kaya nyo. Kung talagang malakas si Marcos, tanginin nyo. Mga kagaguhan nyo. Try natin, no? Ni puro ngaw-ngaw. Sabi ni Kiko Barsaga, ang gobyerno ng Pinas ay hindi nagtatrabaho para sa kapakanan ng mga Pilipino. Mas mabuti pang manatili sa bulsa ng mga mamamayan ang buwis kaysa mapunta sa bulsa ng mga politiko. That's right. True. Yan ang true, diba? Totoo naman yung sinabi ni Kiko Barsaga. Kasi kung magbibigay tayo ng tax, hindi naman tayo nakikinabang dun eh. Itong mga hayop na lang to eh. Diba? O ito pa, ikat na ang sweldo ni Bato at idagdag na lang ito sa fuel subsidy. Mga public transport drivers, bawal ang inutil na opisyal lalo na sa panahon ng krisis. Ulul! Utang ina, mag-toothbrush nga, di mo alam, mag-comment tapos nagko-komentaryo ka pa ng ganyan. Gago ka pala may sapat na pondo yan, ulul. Tumanda ka na, di mo alam. Ano to? BBM nananawagan na huwag maghatakan pababa. Ano ba naman yung mga pinagbabalita mo? Libreng tawag. May mga Viber, naman tayo, WhatsApp. Ngayon, wag naman maghatakan. Saan mo nakuha to? Sa Shakul? Sa kanta mo ata nakuha to eh. Wag maghatakan pababa. Gusto mo lagi yung gusto mo pasinghot na lang pataas, pababa. Nang inang yan. Mga pinagbabalitaan to, walang kwenta eh, no? Uy, ito pa, ano to? Walang lugar sa gobyerno at sa bansa ang mga predator bastos sa babae. Uta nang salita yung malinis, isa ka ring manyak, ulul. Baka pag bumuka ka sa'yo si Ann Curtis, tigasan ka. Tagilan mo ko, Arnold Clavio. Wey, ikaw hindi ka na sexy ang Ann Curtis? Lalo na yung lumabas yung kipyas nung nakaraan. Puta na, baka ikaw din, isa ka din sa nag-zoom ng picture nun eh. Tagilan mo kami, mamalinis ka. Kakaumpisa pa lang ng gera, wala na agad funds para sa mga OFW. Nasaan na ang pera ng gobyerno? Wala na, nasa bulsa na nila. Huwag mo na hanapin yung Crescencio. Crescencio, huwag mo na hanapin yun. Nasa bulsa na ng mga babaerong congressman yun, ha? Okay. Dito tayo sa malupitan. Oo. Eto. Yung sinabi. Oo, ni Lacson dito kay Senator Marcoleta na tinawag na hipokrito at pabida. Panoorin. Senador Lacson tinawag na pabida. Uy, Nako. pabida na, pabibo pa raw at Aba. hipokrito.
Aba, Obsessed, Senador mga Marcoleta. salitaan ng mga bading no? Mga kataga ng mga bading yan, ganyan. Hipokrito ka! Pabida ka! Ganon, yan, yung mga ganyang, mga ganyang salitaan. Salitaan ng mga juding yan. Then sa totoo lang ito, hindi ko po hate ang mga kabaklan. Kasi may mga kamag-anak din po akong ganyan, no? May mga pinsan, may mga kaibigan, best friend ko, simula pagkabata ko hanggang ngayon, bakla po. No, bakla at PWD. Pero tanggap ko 'yun at walang hindi ko siya kinakaya. Ang akin lang, akin lang tuloy. Ang sasabihin ko, may mga bakla kasi talaga. Ito sa totoo lang In my personal experience, dati kasi sa sobrang macho ko, wow! Ikaw kwento ko lang bago natin to simulan Kukwento ko lang. Dati kasi payat ako Meron akong 16 abs. Wow! 16 abs. Di sobrang payat ako. Talagang bato-bato. Matatawag mo na pang bench body yung katawan ko. Yung yung mga Rendon, ganyan yung mga sexy actor na sila Piolo, sila Derek Ramsey. Wala panis sa katawan ko yan. Wala yan, panis sa katawan ko yan, no? Kahit sa mukha, panis. So ngayon, may isa akong hindi naman totaling kaibigan, parang kakilala lang. Lalaking lalaki siya sobra. Nagulat ako one time nung nalasing na kami. Eto na. Nag-aano na siya, parang nag-iiba na yung kanyang aura. Yung kulay blue, nagiging pink na. Nagiging pink na, alam mo sa Dragon Balls, di ba? Pag nag-Super Saiyan si Goku, di ba kulay dilaw? Yung lumalabas sa kanya, pink. Bigla siya nag-aya sa akin ayoko nang idugtong, basta alam nyo na yon. Nag-aya siya sa akin ng ganito, ganyan. Sabi ko, sa isip ko, puta yan, bakla ka. Kalalaki mong hindi ka namin nahalata na bakla ka. Siyempre ako, hindi naman ako pumapatol sa kapwa ko gender. Hindi ako pumapatol sa ganyan. So tinanggihan ko yan, siyempre, puro nagulat ako. At ilang beses na ako naka-encounter na may mga bakla talaga na hindi mo sila mahalata. Katulad na lang nito ni Ping Lacson. Oo, na misa nga ito, sa totoo lang, para mapagtakpan yung kabaklan, nagiging babaero. No? Nang bababae pa yung mga yung ibang bading. Sa totoo lang, para lang mapagtakpan. Pero yung iba naman, sa sobrang kamanyakan ng mga bading na yon, tawag dito, tumitikim sila ng babae para, hindi rin, para mahibsan yung kanilang nararamdaman at hindi rin sila mahalata. Kaya ito si Ping Lacson talagang talagang bayot to sa totoo lang, hindi naman sa paninira sa kanya. Talagang ramdam ko bayot to si Ping Lacson. Ito, pustahan tayo, kahit si attorney, hindi ko siya binabash pero yun ang amoy ko sa kanya, Attorney Harry Roque, di ba? Parang bakla din. Para sa akin, sarili kong opinion to. Sorry kung magagalit kayo. Ako, hindi ko binabanatan si Attorney Harry Roque, pero ramdam ko na bakla si Attorney Harry Roque. Real talk lang ako dito, ha? Hindi ako nagsisinungaling. Malay natin, pero para talaga sa akin, parang may pagkabakla talaga si Attorney Harry Roque. Pero etong si Ping Lacson, ito yung bakla na alam mo yung mga sinanguna, yung mga patago, yung malalaman mo na lang talaga sa kanya pag siguro, kahit tropa kanya, hindi niya pa sasabihin Pero alam mo yun, may mga meron pang isang senador dyan na bakla na nang di-date ng lalaki. Soon sasabihin ko sa inyo na. Pero si Senator Ping Lacson parang nga talaga. Tsaka yung mga ganyang salitaan niya sa interview, putang na pang talaga yan, pang juding talaga. So ito pa, panorin natin. Senador Lacson, tinawag na pabida. Uy, pabida na, pabibo pa raw at ipokrito.
At obsessed Senador Marcoleta matapos niyang questionin ang pagkaantala at pag-list ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Mar Gabriel, ano na sitwasyon ngayon dyan? Yes, Jen Nelson, tinawag na pabida ipokrito at obsessed sa issue ng West Philippine Sea, restitution at sa Blue Ribbon Committee ni Senator Panfilo Lacson itong si Senador Rodante Marcoleta. Yan ang tugon niya sa privilege speech ni Marcoleta kagabi kung saan kinwestiyon niya ang pamumuno ni Lacson sa Blue Ribbon Committee dahil sa pagkaantala at paglilihit ng investigasyon sa anomalya sa flood control project. Ayon kay Lacson, nagsimula raw si Marcoleta na magtanim ng galit sa kanya simula nang masupalpal niya ito sa issue ng impeachment ni VP Sara Duterte. Personal lang naging banat ni Lacson kay Marcoleta kasama na ang umano'y tila pag-aabogado nito sa mga Diskaya. Inugnay niya rin ito sa umano'y trabaho ng may bahay ni Marcoleta sa insurance company na konektado umano sa mag-asawang Diskaya. Inungkat niya rin ang umano'y hindi pagdideklara ni Marcoleta sa pangalan ng kanyang mga campaign contributor sa SOSE na isinumite sa COMELEC. Ipinakita rin ni Lacson ang pahayag ni Marcoleta kaugnay sa Kalayaan Island Group na kapareho daw ng laman ng website ng Ministry of Foreign Affairs ng China. Sa interpelasyon naman ni Marcoleta, iginit ito na hindi sinagot ni Lacson punto por punto ang mga tanong sa kanyang privilege speech. Personal daw ang mga naging atake at binitawan ng senador at idinamay pa ang kanyang asawa. Sabi ni Marcoleta, kung sasagutin niya ang mga paratang ni Lacson ay maliliis na naman ang usapan mula sa korupsyon ng flood control project. Marami raw ang naghihintay sa mga dapat managot at malaman ang katotohanan sa likod ng anomalya. Muli niya nga itinanong kay Lacson kung ano ang nangyari sa pahayag nito na kung saan dadali ng ebidensya ay kanyang tutumbukin. Sagot ni Lacson, walang gustong magliis sa issue at very passionate daw siya sa investigasyon sa katiwalian. Hamon naman niya kay Marcoleta kung may maipapakitang bahagi ng partial committee report kung saan nabanggit itong pangalan ni Yusek Adrian Bersamin ay agad niya raw itong ipapatawag sa pagdinig. Samantala, sinuspinde ni Senate President Vicente Soto III yung kanilang sesyon kanina matapos ngang mapunta sa ibang topic yung debate nitong dalawang senador. Jen Nelson. Sa ngayon, Mar, kamusta na ang plenaryo? Kanina sa pagbabalik, nagbigay ng closing statement itong si Senator Marcoleta at yun nga, pinupunto niya na imbestigahan itong pahayag ng 18 mga dating senator. At doon, nagtapos na rin yung debate nitong dalawa. Ayun, ipapatawag din dating mga 18 dating sundalo. Yun ang hapon niya dahil yun ang sinasabi naman ni Senator Lacson sa mga pahayag niya na kung saan daw dadali ng ebidensya, yun ang kanilang tutumbukin. At ang sinasabi naman ni Lacson, nag-break lang yung investigasyon ng Blue Ribbon dahil nga para bigyan ng pagkakataon itong kanilang partial committee report at bigyan ng pagkakataon na pag-isipan yung mga susunod na hakbang nitong kanilang komite. Grabe, no? Tanginang yan. Ewan ko lang ba't hindi kaya ba't hindi kaya sinasabi ni Lacson sa harapan ni Marcoleta yan? Hindi kaya natatakot si Lacson kay Hindi kaya natatakot si Lacson kay Marcoleta? Ang layo ng sagot niya eh. Diba? Ang layo ng mga kasagutan niya sa sayo, hipokrito, bida-bida. Anong connect doon? Diba? Anong connect doon? O eto naman mamili na kayo, 2 years o 6 years? Attorney Rowena Guanzon sa dininig ang impeachment versus VP Sara Duterte. So ito na ngayong pag-usapan natin yung about pa sa mga congressman, sa mga mambabatas na kailangan yung mamili pang matagalang posisyon o panandalian na lamang. Kasi ilan na nabinyagan ng mga congressman na hindi nanalo simula at binanatan nila or pumirma sila sa impeachment ni VP Sara Duterte. Diba? Ilan ba? Si Benny Abante nga ipinanalo lang yan ng COMELEC.
Ito, panoorin natin. Obvious reason talaga. Yung sa totoo lang, yung pagsagot niya yung sa utang, no? Na gusto naman daw bayaran, pero dahil utang? ganyan yan, Luis utang Tro. nila kay BP, doon sa law 8 office. million. Kay Man Scarpio. Oo. May utang siya dun sa rape case ng asawa niya. Oo, at di ba, inamin rin yung tinago niya. Ewan ko sa mga lawyers, kaya ako minsan yung mga kaibigan kong lawyers, tinatanong ko, talaga bang ethical yung mga pinaggagawa? At tapos ang sabi niya of late, babayaran naman daw. Dahil ilinabas, isa cybercrime. Si BP Inday. Paano isa Ayaw cyber? talaga magbayad, kaya gano'n. diba? Bakit naman ang IBP? It's a challenge for you. Hindi mo ba pwedeng Discipline. IBP mo to prove you? Iimbestigahan nyo na yan? Kasi admission yan eh. Oo. Na sinabi niya na tinago niyo yung asawa niya. And that was rape. That's a non-bailable offense. Bakit si Revilla na nagde-deny siya na ginawa niya yan, pero nag-surrender siya? Di ba? Bakit? Bakit si Robin Padilla, ilang taon sa kulungan? Yeah. Bakit yung asawa ni Luistro, kakaiba? Ayaw talaga. Kahit na yun ang batas na kulong ka muna bago ka mag-motion for bail. Yan ang sa totoo lang talaga. Kaya nabuking siya dahil may utang pala siyang attorney's fees kay Attorney Man Scarpio na ayaw niyang bayaran. Aba, ang hirap naman ang singilin ng mga ito. Kakasuhan ka. Ayaw ko na kliyente yan si Luistro. Diba? Ay, nako. Kaya, Iba ang ano natin, iba ang mindset, no? Iba ang mindset. Ano sila parang manhid. May sarili silang mundo na we can just do this, we can make it, all of this happen. But remember, kahit sino naman na magiging susunod na presidente, sa tingin ba nila makakalusot sila? Yung susunod na tatakbong mga presidente, ang unang-unang gagawin yan sa eleksyon ay magpapasikat. Bababuyin din kayo. Ilalabas sa lahat ng baho nyo. Kung sino man makalaban ni VP Sara, lahat yan titirahin din kayo. ang So, kay tanong kumpiyansa. ko, Tsaka Prof. Malo, sa mga congressman, mamili na kayo, 2 Yan, years yan. o 6 years? Nako. Kasi everybody says, even Liberal Party's former chair, Senate President Frank Drilon said, Nako. Sara is the woman to beat. Ombudsman, former Ombudsman Justice Conchita Carpio Morales said, Sara is the woman to beat. So, congressmen, mamili kayo. Sa 2 years kayo, pirma kayo ng impeachment para sa 2 years ni BBM, you are in power, o sa susunod na 6 years, doon kayo sasama. Yan ang pag-iisipan nyo mamayang gabi habang umiinom kayo. Narinig Saka ito narinig na rin namin to. No, na meron daw mangyayaring revolusyon or tinatawag na, tama ba, revolusyon ba yun? Tinatawag na pag-aklas diyan sa Congress. Kasi sino ba naman na parang hawak-hawakan ka lang sa leg, so parang nakakabobo. Diba? Parang susunod-sunuran ka na lang. Pag sinabi nila na, pirmahan mo to, may ganito ka. Parang nakakabuisit din naman din talaga yung paminsan-minsan. Pero yun nga, may nangyayari nga daw revolusyon or pag-aaklas diyan sa loob ng House of Representatives. Dahil nga, syempre, buhay politiko, sabi nga ni Pangulong Duterte, bukas kalaban mo, bukas kakampi mo na. Kakampi mo ngayon, bukas kalaban mo na. Ito nangyayari talaga yan. Kaya nga ganyan kadumi ang mundo ng politics world. So ngayon, may nga nababalitaan tayo na nagkakaroon na nga dyan ng nagkakaroon na ng digmaan or nagkakaroon ng grupo-grupo, no? So may mga grupo na yun nga na babaliktad na. Humahanap lang ng tamang tiyempo, tamang panahon para i-declare na nila yung kanilang suporta or kanilang pag-aaklas kay laban kay Marcos Jr., Martin Romualdez at kay Sandro Marcos. So yan ang abangan natin. So tapusin muna natin tong video na to. nyo ba din to? Ng tubig. Narinig Kala mo ko din ba yung, ano yung balita na merong sinabi si BP Sara na si Martin Luther King ang balak na... Sino ba yung Martin Luther King? Romualdez. Yung favorite ko. Naku, sa totoo lang ha. Tatakbo raw na presidente. Baka Baka sakali. hindi pa nag-give up. Lumalabas pa ngayon, syempre, payat na siya ngayon. Yeah. Ganyan talaga nagagawa, masyadong marami ka ng pera eh.
marami ka ng mansyon, marami ka ng helicopter at jet, namamayayat ka talaga, Malu. Kaya tayo hindi talaga namamayayat eh. Oo, masarap ang buhay natin Oo, kahit simple hirap lang, talaga. no? Oo, Okay. Masarap kaya kumain. ganyan. Ngayon, gusto pa niyang tumakbo. Uli, kaya nagre-recycle siya ngayon sa Oo. social media na ang kaban ng bayan na hindi para sa sarili. Para namang sa magaling ito. Tsaka wala talagang sumagot dun sa, nasan ba yung 1.5 at 1.9 trillion? Correct. Hanggang At ngayon. nasaan ka na ba ngayon? Martin Luther Oo. Romualdez, where are you? At Oo nga, no, hindi na siya nagpapakita, no? Si Romualdez, no? Hindi na natin nakikita ngayon. Nasaan na kaya si Romualdez? Hindi kayo nasa ibang bansa na rin. Ano nangyari sa flood control? At bakit hindi ka, Martin Romualdez, iniimbestiga ng ombudsman? Oo. Correct. Di ba parang umuulan lahat ng issues dito sa totoo lang, no? Mahirap pala Oo, dito sa paano? show niyo. Umaambon. Bagyo Bagyo din. ng issues eh. Wala ditong sacred cow. Oo. Walang Dito, sa sacred totoo cow lang nga dito, talaga. Sa totoo lang. Walang filter, puro katotohanan lamang at pwede tayong magtanong at konfirmahin ang bawat diskusyon na aming ginagawa. So palagay mo, Pero Ma'am Cathy Binag, asan na ang USB? Matagal-tagal na rin yung USB na yun, Ma'am Cathy, ah. Pakilabas na nga. Prof. Manu, dahil sa survey ng Publicos at iba pa, na leading si BP Sara, ay may panic na ba? Amang BBM gang? Oo, may panic na yan kasi nakita mo naman, biro mo ang presidente nagmedyas ng pink at pumunta sa Naga at tinuro yung medyas. Doon na lang, sabi ko, ano ba naman yan? Gago para no? doon sa mga kasama doon sa samahan tsinelas, talagang insulto yon. Senyalis ba yan na takot sila na si Ay, BP Sara? naghanap na kaagad ng mamanukin at talagang liniligawan across all colors, political Yeah. colors. Saka Yun nam- umaasa ba sila na si Leni Robredo ay sasama sa BBM gang at hindi na niya itatanong ano nangyari sa korupsyon at bakit walang nananagot? Sa pagkakilala ko sa kanya, sa tagal naman ng samahan namin ni Jessie, we were mayors together, we were friends. Oo. Oo, alam nyo, sa totoo lang, hindi ko naman sa kinakampihan si Leni Robredo at si Atty. Rowena Guanzon. Kung may nakakakilala kay Leni Robredo, walang iba kundi si Atty. Rowena Guanzon yun at hindi si BBM. Hindi ang mga alagad ni BBM. Kahit sabihin na natin na yung mga sila Trillanes, sa totoo sin, nilalaglag na nga yun ng mga kakamping si Leni. No? Pero may mangyayari talagang matinding pasabog sa 2028. Ayan ang abangan natin. Hindi naman ganyan si Lenny na akala nila si Lenny madaling bilhin naman sa 500 million 500 na million sa na Coliseum, no? multipurpose building. Ano ba? Oo. Parang kung gagawa kayo ng mga ano diyan, napakababaw ng tingin nyo kay Mayor and former VP Leni Robredo. Kasi ang nakita ko, Malu, sabi ni Egay Erice na Liberal Party, hindi ako magmamarcos. Kahit hindi ako magsara, hindi ako magmamarcos. Sabi ni Rize. Oo. Tapos, ang pagkaalam ko, dahil kilala ko si Senate President Drilon personally, sa kanya ako nagsimula sa Accra, di ba? He was my managing partner. That's right. I was my examiner in labor law. I was Yeah. recruited by his wife. If I know him, alam kong hindi siya magmamarcos. Di Ang ba? balita ko, Kombing tsaka Prof. Malu, talaga ang original dilawan na Aquino, hindi niya yan kakainin ang sinusukan nila. Kami yun, di Di ba? ba? Yung Yun. original. Oo. Di ba? Kami yun. Ay, ano nangyari doon sa Dilawan ngayon at Pinklawan? Di ba sinasabi nila, yung Dilawan of a certain generation will never support a Marcos. Pero kami yung yung original. Dilawan post, Wala namang dilawan na post Post Cory Aquino. Ano, wala. Oo. Naging kakamping ang kulay-kulay nila. Kaso ang kakamping, may confusion kasi si Risa Ontiveros sumama dun sa slate. Kaya ang sabi ng bayan, kakamping din sila. Hindi po kayo kakamping, kakampi kayo ni BBM. Naku, sa totoo lang medyo maanghang ang mga pananalita dito sa show na ito. Kayo ni BBM. Mahihirapan yung susunod na guest sa inyo. Oo. Ayaw na yata ng ibang maupo dito at Oo, ano daw Kasi talagang sa totoo lang yun talaga, parang pana na tumitira eh. O nga pala, pa-subscribe nyo to at i-follow ang Sa Totoo Lang with Cathy Binag and Atty. Rowena Guanzon.
Grabe, ang ganda to. Talagang kapanapanabik ang mga mapapanood natin dito sa totoo lang. Alam niyo yung SM Inay, sobrang ganda ng mga ano nila. Siyempre, ang Vox Populi. At eto, may bago yung sa totoo lang. No? Kaya sa mga makakapanood ng video na to, suportahan ho natin. So yung about dito nga sa mga kongresista, at may mga nababalitaan nga na magkakaroon na ng pag-aklas laban kay Marcos Jr., Martin Romualdez, mukhang may malapit nang mangyari din. Sa totoo sin, nababalitaan na rin natin to, matagal-tagal na rin Dahil nga hindi na rin siguro masikmura ng mga ibang mga mambabatas na ginagawa silang sunod-sunuran. Ginagawa silang aso, ginagawa silang garapata ng isang aso na kagaya ni Romualdez at Marcos Jr. At si Sandro Marcos, siga-sigaan pa nga daw dyan. Sa loob, diba? Sabi ni Erice, atapang lalaki. Oo, si Charis. Si Sandro, diba? So si Erice may sabi niyan, hindi ako. So yung ibang mga mambabatas ayaw na Kasi siyempre may kanya-kanyang ego yung mga yan. May mga pride yung mga ibang mga mambabatas dyan. Hindi naman parang porket sinuhulan mo ng pera, susunod na agad na 100% na yung ano niya sa'yo, yung tinatawag na yung susunod siya sa'yo, di ba? So hindi naman ganun yun. So talagang magkakaroon talaga ng ng matatawag na hating or pang-hate sa bawat isa, at lalo na sa mga ikaw ba naman, utusan ka palagi. So baka sabihin ng iba diyan, Sir J, syempre kahit utusan sila palagi, magsunod-sunuran sila, kung milyon-milyon naman, yun na nga. Ang punto kasi dito, malalaman ng taong bayan kung kanino ka susuporta. Kay Marcos Jr. ba? Kay VP Sara ba? So makikita yung kahit gaano mo pagtatago, kasi nga nasa public, isa kang public figure or public servant, ganun. So kilala ka, makikilala ka nila. So ngayon, masisirain mo ba yung pangalan mo? Katulad yan, sino ba yung mga sira dyan? Luistro, Abante, Barbers, Fernandez, di ba? O, tingnan mo, hindi nga nanalo yun. O, sino pa mga sirang-sira dyan? Marami. Yan, sila Zamora. O, maraming mga congressman dyan na talagang sira na. Kaya nga, yung iba, ilag na Sabi po tayo na, naramdaman na namin nung 2025 election na iba yung impact ng mga Duterte. Kasi, biruin mo, ilang taong sinisiraan ng mga Duterte, lalo na si VP Sara. Tapos ng eleksyon, hindi nila kinayang dayain yung boto kay Senator Bongo at kay Senator Bato de la Rosa. Pabawas pa yun, binawasan pa yun. Pero kung hindi binawasan, maabot ng 30 million yun, mahigit. Yung bumoto kay Senator Bongo. So doon pa lang isang patunay na talagang grabe yung suporta sa mga Duterte. No? Hindi kay Senator Bongo, hindi siya ganun, dahil yun sa mga Duterte. Yung balibalik ta rin man natin, walang Bongo kung walang mga Duterte. Tandaan niya na walang Bongo kung walang mga Duterte. No, kaya yung boto ni Senator Bongo galing pa rin yun sa mga Duterte supporters. So ngayon, etong mga ibang mga kongresista na alarma. Kasi yung ibang mga bumatikos kay VP Sara natalo Tapos sila parang mag-ano lang, lalo't palapit na ang 2028 election. Sabihin ko sa inyo, itong 2028 kaya grabe ang mga nangyayari ngayon dahil pinupursigi na nga talaga nila na ma-impeach si VP Sara. Yun na talaga, inaano na nila na ma-impeach si VP Sara para sa 2028, alam na nila kung ano yung dapat nilang gawin. Kasi alam nila sa 2027 alam nila kung anong dapat nilang gawin, at sa 2027 doon natin mararamdaman na yung ibang mga anti-Duterte magbabaliktaran na. Pustahan tayo. Kaya nagkakaroon ng pag-aaklas dyan sa Congress. So ayun mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo ho dito sa mga pinanood natin itong pag-aaklas ng Congress laban kay Marcos Jr. at Martin Romualdez. At itong
kacharutan ni Ping Lacson. Kay Senator Marcoleta, comment nyo lang niya sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. At mega love shoutout sa lahat ng hero abroad. Ingat po kayo palagi ha. Alam nyo po, kayo lang po ang mag-isa dyan at sarili nyo lang po ang tanging karamay nyo. Kaya ingat kayo dyan palagi. Ingat kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. The next performance will start momentarily.